Praise God. Ganang gabi sa bawat isa. Nga po, di kami nag-usap ni Berdan tungkol sa pagbibigay, pero yan na rin ang naging joke, no? At habang nagsasalita siya ay dito sa 2 Corinthians chapter 9, sabi niya po, I know your willingness, sabi sa mga taga-Corinto, about which I boast of you to the Macedonian, that Achaia was ready a year ago. So umabot man ng isang taon ang kailang pledges o hindi na ipadala ang pera ng mga taga-Macedonia at Achaia, pero sabi dito, was ready a year ago, and your zeal, whose zeal? Zeal ng Corinto has stirred up the majority. Kaya I pray na yung exhortation, encouragement ni Brother Dan ay will stir up the zeal. Papaalab para lalo pa silang may sigla, zeal, may drive, may strong desire, o may mainit, usok na pagganap sa context ito ng 2 Corinthians chapter 9 sa pagbibigay. Kaya nga sinugo ni Paul si Titus at isa pang kamanggagawa para kolektahin yung offering na yon para siya pagbalik niya sa anniversary sa Jerusalem, sa Day of Pentecost, ay mabilis ng malikom. Tandaan natin ng Macedonia at Achaia ay may isang taon nang hindi nakakapadala o na-delay yung kanilang remittance. Pero sabi roon, nagbigay naman ng sigla at kalakasan to stir up their faith para ma-challenge. So, challenge ni Pablo ang mga Macedonia at Achaia sa pamamagitan ng Corinto. Pero to top them all, ang Philippians ang number one giver. Makikita natin yan sa context ni Paul sa chapter 4. Kaya salamat sa Panginoon. Itong mga envelopes sila gadli, din sa amin. Pahala rin kami ng Panginoon. Kaya kasama na ito sa offering. Dahil hindi nga naman tayo pwede makumpleto ng ating pagsamba kung empty-handed tayo. We know that. Kaya lang, hindi ko pinipilit. Hindi ko sinasabing kayo ay gumawa na ganito. I don't want to impose. Gusto ko ay kusang loob, instantaneous. Alam niyo na yun, hindi na mga mature na tayo. No? Kami hindi kami may nag-aalala dahil alam natin na yung biyaya ng Panginoon ay sapat sa ating pangangailangan. Now, dito sa binasa natin sa chapter 10 para sa ating pagtatapos sa reflection. Reflection din yung pinanggit ni Brother Dan at doon sa title ni Reverend Ed, Hold Fast to Our Confession. Pangawakan nating matibay ang ating pagpapahayag. Confession yan yung dinideklara ng yung testimony na hindi ka bumabaliktad, hindi ka nag-shrink ang faith mo, so hindi ka umuurong. Kaya maging sa pagbibigay, hindi tayo uurungan ba natin ng COVID-19? No, the more na ibibigay ni Lord ang marami. Medyo downward, so pag umakit ako anytime sa itaas, may luhuran ako roon. Tapos, pagbaba ko, hindi ako maglilay hands sa mga offering bags, envelopes doon. Lord, millions will be written down sa mga envelopes nito. Na rin ako, humingi ako ng malaking pagpapala sa Panginoon. Dahil kailangan natin, marami tayong kakailanganin gagawin. Kaya nung sinabi ko sa inyo, bago pa mag-ECQ, dahil ako na yung mayroon tayong DBBS. Pagpapatuloy pa natin yan. So, malaki talagang pangangailangan. Ngayon, nililehans ko yun. Tuwing bababa ko, pag pinapalalan ako ng Panginoon, nasa likod lang yun. Dalawa ko ng pinto, ito lang nakikita mo. So, nililehans ko ang nagtatanim ako doon ng seed of faith sa aking panalangin. So, stir up faith. At sabi dito, huwag tayong matras ng patuloy. Alam mo yung maatras? Sabi nila ay, paano na yan? Wala naman akong trabaho. No work, no pay. Maatras yun. Wala daing confession of negatively. No? Na umaayaw ka na. Parang ayaw mo nang tumanggap o ayaw mo nang magpatuloy sa pinapatutuo mo. Maatras ka na So that's the negative of holding fast our confession. Pangawakan natin matibay. Huwag kang bibitaw. Kaya yun ang tinatawag sa Tagalog na pangawakan matibay ang ating ipinapatutuo, dinideklara at huwag tayong bibitaw. So salip, ito ang gawin natin. No? Ito yung 3 points na nais kong i-reflect ninyo sa verse 22. A call to persevere, sabi sa NLT, yung subtitle niya, a call to persevere. Ang panawagan para sa natiling matatag, perseverance, yung mahaba ang pisi, mahaba ang pasensya, endurance. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place. Pagdako natin sa pinakabanal na dako ng Diyos na nakakalapit na tayo sa pamamagitan ng Panginoon Jesus dahil sa ginawa niya sa krus sa Kalbaryo at na kanyang ibinuhos. Sinabi doon sa verse 22. Dahil dyan, let us hold tightly without wavering the hope we affirm. Yung pinangawakan nating pag-asa na walang pag-alilangan, for God can be trusted to keep His promise. Sapagkat ang Diyos ay mapagkakatiwalaan sa kanyang mga pangako.
Ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Kaya doon, tiwala tayo sa ating pinangangawakan. God can be trusted to keep His promises. Sabi doon. 24. Ang tawag dyan, ways to motivate one another. Umisip tayo ng mga kaparaanan na mamamotivate natin ang bawat isa to acts of love para gumawa ng mga ayon sa pag-ibig at mabuting mga gawa. Good works. Acts of love and good works. Doon natin sila i-motivate. Huwag yung ang tinitignan yung kawalan, ang tinitignan na yung paano na ako, no? Kakawa talaga, tignan natin, inaabot sila madaling araw, yung hindi marunong mag-downwatch, nakakapag-downwatch sa pila. Hindi naman downwatch sa prayer yun eh. Downwatch yun sa pagkuha ng kanilang sap. Malaki-laki rin, 8,000. So nakakapa rin naman sila. Pero masigit doon, kung nagdo-downwatch sila sa Panginoon, higit pa sa 8,000 na pinagpipilahan nila roon, I believe that masigit tatanggapin nila. Agabot may second wave pa after nito, pero titiwala tayo, God can provide us more than what they have longed for. Matagal na inaasahan niya. Kaya if we motivate one another, sabi dito sa verse 20, let us not neglect our meeting together. Gayon din naman nating kaligtaan itong ating pagtitipon sa kanyang harapan. In His presence. Diyan sa 25, diyan yung conclusion ng writer na ito. But encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Habang napapalapit na ang araw ng kanyang muling pagbabalik. Hindi tayo dapat mapagabag, the more na full of zeal, full of diligence, full of perseverance, persevere yung ating pagtagumpayan natin at mapagtiyagaan natin ang gusto, yung gusto ng Panginoon mangyari. Para lang wag bumitiw sa pinangangawakan natin. Bumitaw yan, wala lang offering ang Panginoon. Hindi na pwedeng ipako muli sa krus ang Panginoon Jesus. Wala na siyang may bibigay. Wala na ang Ama may susugo ng higit pa sa ating Panginoon. Yan ang challenge ng Hebrews. Huwag nating gawin pa muli ang ginawa ng Panginoon. Dahil wala nang bibigay ang Ama. Malalim na theology, malalim na paliwanagan yun. Pero hindi alam ng mga iba yun, kaya ang lakas ng loob bumigay, bumitiw ng kanilang patotoo, para bang naglalaro lang sila, they playing games. God cannot be played, cannot be fooled, cannot be mocked. Seryoso ang Panginoon. Kaya seryoso rin natin pangawakan ng ating patotoo. Hindi pwedeng tanggalin niya ng anumang tatayuan natin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. At nakita namin sa patotoo ng iyong salita sa Hebreo chapter 10, let us motivate one another, encourage one another, dahil alam namin, your call for perseverance, be up to the end. Manatili kaming mayroong katatagan, patience, perseverance, and endurance. Alam namin, Lord, na mahalaga ito kung ang mga frontliners, mga health workers ay kailangan nila ng PPE sa kanilang paggagamot habang sila ay nasa mga hospital. Kami rin, Lord, taglay namin ito. Hindi na namin mahubad ang aming PPE hanggat sa dumating ka. Patience, perseverance, and endurance. Naiwan namin ito. And to encourage one another. Motivate them to acts of love and good works. Na ma-motivate sila sa paggawa ng may pag-ibig at pagtayo sa ginagawa naming mabuti. Hindi kami umaatras sa pawang kabutihang pinagagawa mo sa amin. You are good all the time, kaya ang makikita sa amin ay ang iyong goodness, Lord, para encourage, mapalakas namin ang bawat isa. Tulad ng mga taga Macedonia at Achaia, motivate, encourage ni Paul ang mga Korinto na gayahin sila with their zeal. Kahit 1 year sila sa pangako nilang susuport at tutulong sa gawain, hindi nila naibigay yon dahil wala silang pagkakataon i-remit ang kailang mga sacrificial giving, pero tinamot sila ni Paul with zeal na inumpisan na nila. Kami rin, Panginoon, with zeal, with diligence, yung Espiritu, the seal of the Spirit in us ay hindi magbabago. Hindi kami manlalamig, hindi kami aatras dahil yun ang ibig mo sa amin, Panginoon. Your act of love will motivate us, will encourage each one of us para namin ang pinapagawa mo sa amin. No let up. Hindi kami hinto, hindi rin kami tatalikod sa sinasabi namin patotoo sa iyo. Pagpalayo mong bawat isa nakarinig at patotoo din naman ng mga susunod pang makikinig ng replay nito. Buti mo sila na yung pagpapala, wala sa aming magiging reactive or negative sa pananaw sa buhay at sa pagsuporta sa gawain mo, Panginoon. Laging nakaredy kami sa tawag mo ng pagkakaloob. The more you give us, the more we can bring back to you your portion. Dahil pwedeng lamangan, we cannot cheat you, Lord. Hindi kami pwedeng mandaya sa iyo. Hindi kami namin pwedeng nakawan. Dahil sa amin.
hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon Kristo Ama. Salamat po, Ama, Panginoon Banal na Espiritu, sa pagpapala mong ito at dalangin namin ang iyong pangunguna patnubay sa gagawin ng mga araw namin darating sa gawain mo at sa pagpapalakas sa ibang nangangailangan din naman na maipanalangin namin at maabot namin sa biyaya mo. At ang pangalan ng Panginoon Jesus, salamat po sa mga nagpahayag ng salita, patotoo, pagpapaawit, panalangin at exhortation. Panginoon, ang salita mo, tinataas namin. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, salamat po sa bawat kasagutan ngayon at magpasawalang hanggang. Amen at amen. Praise God. Thank you, Lord.